bago po yung pangunahing layunin ng inyo pong rally na mangyayari po sa Biyernes, background lang po dito sa Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. Sino-sino po ang miyembro ng grupong ito? Ang mga convener po nito ay galing sa iba-ibang sektor, no? Maraming mga professionals at guro kagaya ko. Kasama rin natin ang mga taong simbahan kagaya ni Sister Mary Jan Manansan at iba pang mga taong simbahan. Ganyan din meron tayong mga conveners from the health sector at iba pa. No? Kung natatandaan ninyo, nung una itong itayo, ito ay Taong Bayan Ayaw sa Maharlika Fund Network Alliance. No? Kasi yun Mm-mm. yung unang pumutok na laban nun. No? Ito yung grupo na isa sa mga nagambag para mapigilan yung paggamit ng gobyerno sa SSS, GSIS, PhilHealth at OWA funds. No? Pero Mm. eventually ay nagdesisyon yung mga conveners na isama na lahat ng issues about corruption and good governance dahil nakita natin yung connection, no, nung Maharlika Fund doon sa iba pang mga bigger issues like national budget and confidential funds, etc. Mhm. Aside po dyan sa nabanggit nyo nga po no, na pagnanakaw, I think the main issue, tama po ba sir, ng inyo pong rally na mangyayari on Friday is focused on the 2025 national budget. Ano po ang mensaheng gusto nyong iparating, hindi lang sa taong bayan, ganoon na rin sa pamahalaan sa gagawin nyo pong rally sa Biyernes? Unang-una ay ramdam na ramdam, no, yung kahirapan ng mga mamamayan, napakababa ng ating sweldo at kita, marami tayong kababayang walang trabaho, sobrang taas ang presyo ng bilihin at kung tutuusin, malaki sana ang maitutulong ng gobyerno para maibsan yung kahirapan kung yung mga budget for social services kagaya ng kalusugan, edukasyon, transportasyon, pabahay ay naibibigay. Pero nangyayari kasi, binabawasan yung budget para sa social services tapos napupunta lang naman sa korupsyon o doon sa mga programa na alam nating delikadong magamit ng mga politiko sa pamumulitika kagaya ng AKAP, ano, na maganda sana yung layunin pero alam natin, no, medyo nagagamit ng mga politiko eh. Tapos yan nga, confidential and intel funds, si VP Sara Duterte, milyon-milyon, ang presidente naman bilyon-bilyon ng confidential and intelligence funds, so, na hindi malinaw kung saan napupunta. So kaya sa tingin natin ay parang laganap yung culture of impunity o kawalan ng pananagutan, no, public accountability kasi meron na nga impeachment case, hindi umuusad. So kailangan managot yung mga dapat managot at para ipakita yung galit natin sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan na ito ay hinaanyayahan namin ng mga mamamayan, no, sa January 31, alauna ng hapon sa Liwasang Bonifacio, magkita-kita tayo at magsama-sama. Ang ating mga panawagan isigaw natin doon para makita ng gobyerno na sobra na, tama na ang nangyayari at kailangang umaksyon na sila para managot ang dapat managot.